Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Diretso na po tayo. Nambubudol na naman daw po itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kung inyong maalala, nung ito'y tumatakbo bilang presidente, ang daming pambubudol ang sinabi nitong taong to. Tapos, nung siya ay nakaupo na bilang presidente, andyan na naman yung kanyang mga pambubudol. Kumbaga, iba yung sinasabi niya, iba yung kanyang ginagawa. Ngayon, ito yung pinakabago sa mga pambubudol na ginagawa ni Marcos tungkol dito sa issue ng flood control at kung sino-sino yung mga makakasuhan. So ito, panoorin po natin itong balitan to. At siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Panoorin natin itong balita about Zaldico at saka kay pakinggan ninyo mismo yung wordings wag nyo lang i-take as is, talagang himayin natin. May mga bago na namang kaso na inirekomendang isampa kay... Ano sabi? Inirekomenda isampa. Puro future di ba? Irekomenda, sabi i-recommend pa lang na isampa yung kaso. So, alayo pa. Pinalalabas kasi ni Marcos at sigurado ako na Malacanang, lalong-lalo na itong propagandista niya si Auntie Claire, pinalalabas nila na merong ginagawa si Marcos. But in reality, sobrang bagal. Zaldico, pati si dating House Speaker Martin Romualdez, pinakakasuhan na rin sa Ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder. Baka mag-file ng kaso ng plunder. Digraph o indirect bribery. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi ng nagbabadyang kaso laban sa kanya. Nagbabadya. Puro future Wala tayong maasahan dyan. Puro ano kayo Puro kayo salta. Hindi ako yun yung, di ba, yung sinabi nyo ng ang gusto natin ay magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ganyan sila mahilig sila magganyan Yung gusto, inspirasyon natin, goal natin, para bagang wow. Yung mga tao, syempre, hindi maunawaan masyado. Parang ang dating sa kanila, wow, tinan mo na, magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Boto na natin yan. Diba? Maganda naman yung punto rito ni Banat Bay na tama nga naman. Kumbaga, hindi nagbibigay ng actual na pwedeng mangyari dahil nga kung pakikinggan mo lang yung mga sasabihin ni Marcos, akala mo totoo na nangyayari. Tulad ng 20 pesos na bigas, yung sinasabi nga ni Banat Bay. Diba? Hindi naman talaga totoo nagkaroon ng 20 pesos na bigas. Ginawan lang ng paraan para lang makapagsabing nakapagbenta nga ng, alam yun, yung 20 pesos na bigas. Pero kung in reality, sinubsidize yun ng gobyerno. So, nalugi na yung gobyerno para ibenta yung mga patapon na bigas na. So, dito sa nangyayari, wala talagang sinasabing kaso pa na isasampa rito kay Martin Romualdez. Although kay Zaldico, meron na, minadali na. Pero meron pa rin twist doon sa pagsasampa ng kaso kay Zaldico. Mamaya maririnig po natin yan. Yan. Boto na yan. Nabudol Eto na naman siya. Ang gusto natin, magrekomenda na ikasuhan. Puro future Kaya wag kayo maniniwala, mga kababayan, hanggang hindi nakukulong si Remulla. Ay, si Remulla pala. Sorry. Si Romualdez. Di ba isama mo na si Remulla? Pwede naman. Hindi, hanggang hindi ho nakukulong at hindi humihimas rehas itong si Romualdez, huwag tayo maniniwala. Kasi yun nga lang sa pagkaso pala, ang tagal-tagal na, dami ng sat-sat ladies and gentlemen, ginagawa yan. Pag gustong ma-dismiss yung kaso, kagad. Kunwari lang magsasampa ng kaso, pero in reality, mahina yung mga isasampa, sablay yung mga isasampang ebidensya. Kaya wag tayong wag tayong magpapaniwala hanggang hindi natin nakikita si Romualdez na umihimas rehas. Yan ang lagi niyong tatandaan. At tandaan niyo yung kay Pinoy, di ba?
Anong isinampang kaso kay Pinoy nung nangyari yung SUP 44? Usurpation of authority. So, baliwala. Kahit na sabihin natin na maging guilty doon si Pinoy, still, wala namang mangyayari doon sa kaso dahil napakababa. So, ngayon, yun yung siguro nakitang ni Remulla na pwedeng pinaggayahan niya. Kaya nga, di ba, yung unang pronouncement ni Remulla kay Romualdez, ang ikakaso daw yung parang yung naging pabaya si Romualdez, which is anong klaseng kaso mangyayari doon? Kahit sabihin mo maging guilty doon si Romualdez, baliwala. So napakahina ng mga kaso na posible pa nga ma-dismiss yun. So ganito rin yung pwedeng mangyari sa yung punto ni Banat Bay kasi nga puro naka-future pa. So wala pang talagang direktang pwedeng ikaso kay Romualdez. Pinagaganda lang nila yung mga wordings para lang sabihin na meron silang ginagawa para kasuhan si Romualdez at nakabase sila sa ebidensya. Since ebidensya pinag-uusapan, lahat ng ebidensya, sabi nga ng ICI, di ba? Walang direct link na magtuturo kay Romualdez. Ganun din dito sa Blue Ribbon Committee, sinabi rin ni Ping Lacson yata yun, na wala rin silang makitang direktang link na magtuturo kay Romualdez. So, ito parang palabas lang to ni Bongbong Marcos. Masabi lang na wala siyang sino-sino rito. At, syempre, dapat kasama yung presidente nato. Again, hindi natin sinasabi na sila'y magnanakaw. Hindi yan ang sinasabi natin. Pero maraming netizen ang naniniwala na kasangkot sila dyan sa sindikato ng Ghost Flood Control Ghost Project. Alam ng mga netizen, talagang sila ay involved. Pero tayo, ito lang sinasabi natin. Whether sila ay involved o hindi, nasa kamay nila yun. Tandaan ninyo, ang budget nagsimula kay Marcos, nagtapos kay Marcos. Diba? Ibig sabihin, wala siyang ginawa. Pangalawa, kahit si Martin Romualdez ay meron pananagutan din. Hindi, aside from ang hinala ng mga tao ay siya ay talagang sangkot dyan at nakakatanggap, gayunpaman, more than that, yung pinabayaan niya, yung kanyang inilagay na si Saldico. So wala silang lusot dyan kahit sang anggulo, kahit anong depensa ni Lacson. Pero merong nilalagay dyan si Boying Remulla na pwedeng ikaso raw kay Romualdez, which is yung gross negligence. So napakalaki. Kumbaga napakalaki ng gray area na yun. Kaya yun yung nailagay ni Boying Remulla na either way, maging guilty man si Romualdez doon o hindi, still walang mabigat na punishment dun sa gross negligence. Pero ang katotohanan, kung hindi nga, di ba, kasi pera ng taong bayan pinag-uusapan dito, dapat mas mabigat doon yung pwedeng ikaso. Pero ang nakikita lang ni Remulla, gross negligence lang dahil nga wala raw kinalaman si Romualdez doon sa pinaggagawa daw ni Saldico. Gago! Kahit ba sabihin ni Lacson na siya lang ay ginamit lang yung kanyang pangalan, hindi pa rin makakalusot yun. Kasi ang tanga mo naman, nagpagamit ka. Di ba? Gago! Ganon ka ba katanga para malusutan ng mga tauhan mo? Para gamitin ang iyong pangalan? Di ba? That's a fact na hindi mo pwedeng burahin. Lacson, kahit anong palusot mo, kahit anong pag-aabogado mo dyan kay Marcos, sablay pa rin yun. So para mo na sinabing walang kwenta yung presidente, di pagkaganyan, impeach na yan. Tanggalin na sa posisyon yan. Impeach na yan. Mantakin mo nakakalusot billion. Hindi ho ito milyon, ha? Alam nyo ba ibig sabihin ng billion? Ibig sabihin yan thousands of millions. So, halimbawa, 1 milyon aabot ng 1,000 million.
para sabihin mo bilyon. Antindi ho niyan, mga kababayan. Ng pinsan na si Congressman Martin Romualdez. At saka, yung ginagawa ni Lacson, parang, ewan ko, kay Marcos, parang okay lang sa kanyang gawin siyang stupido ng mga nagtatanggol sa kanya, tulad ni Lacson. Biruin mo, tama nga sinasabi ni Banat Bay. Papayag siya na gamitin yung pangalan niya. Bilyon ang ikikickback, ang nanakawin. Diba? Para saan pa yung kanyang confidential tsaka intelligence fund kung hindi niya mamomonitor yung mga tao niya na siya iginagago na pala. Diba? Kaya nga kumbaga, ang hirap paniwalaan na sasabihin ni Lacson na walang kinalaman dito si Bongbong Marcos. Buti sana kung maliit na halaga lang, pwede pa sigurong ipikit balikat mo na lang yung nawalang perang na ganun. Pero bilyon eh. Diba? Imposible naman na hindi natunugan yun ni Bongbong Marcos na ginagamit na pala yung pangalan niya. Romualdez. Dami rin dyan si dating Congressman Zaldico. Kaugnay pa rin yan ng mga maanumalyang flood control projects. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Isang oras lang matapos ang pahayag na yan ng Pangulo, ito na ang DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Kahong-kahong dokumento ang dinala nila sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda nilang kasuhan ng plunder o pandarambong, graft o katiwalian at direct bribery o panunuhol si Romualdez at... Ito ha, pakinggan natin yung mga salita nila dito ha. Tingnan ninyo ha. Pakinggan ninyo para malaman ninyo kung gaano katindi ang katarantaduhan na nangyari sa bayan natin. Kasama sa isinumite sa Ombudsman ang nasa 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 na nakuha ng mga kumpanyang SunWest at Hightone Construction, ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referendum na to ay dun sa relationship na yon nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Facts lang lahat ito. Ayon pa sa DPWH, isa sa mga basihan ng kaso laban kina Ko at Romualdez ay ang sinumpaang pahayag sa Senado ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza. Siya ang naghatid umano ng male-maletang kickback sa dalawa. Pero teka lang, kahit sinumpaan sa Senado ang salaysay ni Guteza, hindi pa raw yan sapat. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun kung hindi niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan, personal knowledge ko lang yari dyan. Ganun yan eh. Hindi nga, that's still not an authorized statement, has no value unless sumarap yung tao para manumpa ulit. Sa gitna ng lahat ng ito, nauna nang itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon. Sabi ni Remulla, tumawag pa si Romualdez sa kanya para igiit na wala siyang kinalaman sa korupsyon. Pero sabi ng ICI, hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Tingnan niya. Tingnan niya. Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. Ayon kay Ombudsman Remulla, posibleng kasuhan si Romualdez sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Akala ko ba? Hindi kasi, yung kay Zaldico eh. Pagturo niya kay Marcos at kay Romualdez, labas kagad yung warrant eh. Di ba? Ayan eh, ito. Sabi dito, the Philippine National Police acknowledge the issuance of arrest warrants against former Ako Bicol Party Bicol Representative Zaldico and 17 others as announced earlier today by President Ferdinand Marcos Jr. in connection with alleged irregularities in flood control project. The PNP is coordinating closely with the Sandigan Bayan, the other concerned agencies to ensure the lawful and orderly implementation of this warrant. We assure that public that due process will... Oh, bakit kayo inassure nyo ngayon? Dati wala.
So, eto, naglabas ng statement ang PNP. So, ibig sabihin, confirm na may warrant na si Zaldico at yung 17 others. Doon sa 17 others, wala doon si Romualdez. Gets nyo ba? So, tinatarantado tayo. Wala dyan si Romualdez. Kaya nga sabi dito, 6 o 9 na buwan pa bago makasuhan talaga. Anak ng tutsa yan. Kasi nga doon sa ICI pa lang, 'di ba? Sinabi na nga doon na wala daw direct link na magtuturo kay Martin Romualdez. So, kung ebidensya ang pinagbabasihan ni Boying Remulla at siya ay nakadepende lang doon sa investigasyon ng ICI at ng Senado, ano pa na-expect natin? Ibig sabihin, wala talagang chance na maging na ma-issuean ng warrant itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Kung ang pagbabasihan lang yung kay Zaldico, kasi ngayon pa lang di-discredit na nila yung statement ni Zaldico. So, umaasa lang tayo sa wala na makakasuhan si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Ang daming magic na magaganap na dyan sa 6 na o 9 na buwan pa. Bago! Baka nga, wag. Ulit-ulit naman ang panawagan kay Zaldico na harapin dito sa Pilipinas ang akusasyon laban sa kanya. Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon Umuwi na sa siya. kanya. Pag-aaralan na ng Office of the Ombudsman. Galit na si Sek Vince, oh. Galit na! Sek Vince, wag mo nang pauwiin. Pag pinauwi mo pa yan, nako, yari na. Baka magkabaliktaran na naman. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Pero ngayon pa lang, aminado si Remulla na mahihirapan sila sa kasong plunder. We are thinking our options always will be file plunder charges because no one ever gets convicted of plunder. And some of these theories are just insane. Pinangungunahan na kagad, oh. Pinangungunahan na kagad, eh. Minamind condition na kaagad, eh. Sinasabi, mahirap ang plunder. Di wala pang nakukundig dyan. Wala. Pinangungunahan na kaagad. Ah? Ano ito, Remulla? Para baga sinasabi mong, baka kasuhan natin yan, pero baka wala din yan. So, ibig sabihin, umaasa tayo sa wala. Umaasa tayo na makakasuhan si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Pero kung kay Boying Remulla pa lang, wala na siyang magagawa. Dahil nga siyempre, naman nakatrabaho dyan. Kaya nga siya napuntang ombudsman para depensahan yung dalawa. So, wala na tayong inaasahan dyan. Ang pinakasigurado lang makakasuhan dyan si Zaldico. Ngayon, kung ano yung ibibigay pang mga impormasyon ni Zaldico at kung hindi magbabago yung mga namumuno sa mga nag-iimbestiga, walang pupuntahan yung mga sinasabi ni Zaldico. Lahat yun sasabihin lang, hearsay lang yun. Alam nyo kaya nga mga kababayan, sa totoo lang po, etong bayan natin talagang matindi. Hindi pwede dito yung ganyan-ganyan lang. Kailangan talaga magkaroon ng matinding pagbabago itong bayan natin. Pati yung ating konstitusyon dapat baguhin talaga, eh. Sabi ko sa inyo, ako, suggestion ko, iba kasi, ang hindi ko maintindihan, we can learn from other countries. Bakit sa kanila, ang korupsyon, kinakatakutan ng mga public official? Sa atin, sinasabi pa ng mga katulad nito, ni Remulla, na yung plunder, naku, mahirap yan. Mahirap yan, wala pang naanuhan dyan. Which is true. Pero binamain condition niya na. Okay? Pero kasi narinig ko yung isang dating justice sa isang forum speech. Sinabi niya na mahirap talagang makasuhan ng plunder. So therefore, if that is the case, talaga magnanakaw ho ang ating mga government official. Kung mahirap naman pala yan. Kaya nga sana magkaroon na lang ng bitay. Ako talaga, 1 million bitay na kagad.
O sana nga 100,000 bitay na kagad. Eh. Si Pastor Kibuloy kahit piso bitay. Yun ang gusto. So nakikita nyo na kung ano po yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Kung umaasa tayo na makukulong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, kung sa panahon natin ngayon, sa pamumuno ni Bongbong Marcos, huwag na tayong umasa. Kasi hanggat may ganyang klaseng mga nag-iimbestiga, mga namumuno sa pag-iimbestiga, kung sa kanila pa lang, pinuputol na nila yung kumbaga yung pananagutan, ang iniiwas na nila. So huwag na tayo mag-expect kasi mas masasaktan lang tayo. So antayin na lang natin after ng 2028 kapag iba na yung presidente or kung bababa ng pwesto itong si Bongbong Marcos as early as 2028, mas maganda yun. At iba yung mamumuno, baka sakali na may kauntungan itong pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control ng DPWH. So antay-antay tayo. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.